Kuya, ikaw anong opinion mo doon sa... Kasi may kandidata ako, she's from Dumaran, and talagang araw-araw yung salitang ginagamit niya talaga ito. Kuya nun. Ngayon, nagpaalam kami sa committee na baka pwedeng gumamit ng translator sa Q&A. And isa yun sa mga wish ko na sana by next year, payagan nila yung mga kandidata na mas komportableng gumamit ng dialekto nila. Pabor na pabor ako doon. Kasi para sa akin po, yung Baragatan, lalo na yung team ngayon, pagsusulong ng pagpopromote ng kultura natin. Paano mo mapromote yung kultura ay yung language na yan? Oo, parte ng kultura yun. Yes. Diba? Ng sariling salita. At saka dapat talaga kayo nang magiging kakaiba sa Mutya ng Palawan, lalo na kung halimbawa may nakuha tayong taga, halimbawa, Mulbog o kaya Taot Bato, Palawan, ang gaganda rin ng mga salita nila. Nung 2011, may na-train akong taga-Balabak, as in, Mulbog talaga siya. Hindi siya nakakapagsalita ng straight Tagalog. Diba? Pagbigyan natin yun, ganun. Sana, oo nga, gusto ko yun. Diba, ang sarap pakinggan, ang sarap panoorin na may magsasagot ng tapos sabay yung gamit, kagayanin yung gamit. At dahil nga taga Manila yung mga judges, magrepresentante tayo para maitagalog yung kung ano yung sinabi niya. Doon lang ako nalungkot sa part na yun na sabi ko sa Miss Universe Philippines, pinapayagan ng magbisaya. Oo. Diba? Wait lang, ano nangyari? Pinagpaalam kayo sa committee? Po. Ano sabi? Hindi, parang wala silang reaction, hindi na-approve po. Ay, dapat sana, parang ganda sana yung Legacy 2025, the first time that we had the representative. Napakaganda sana na may nagkukuyo lang sa Q&A. Oo, diba? Ako gusto ko yun. Gusto ko yun, sana gawin natin yun. Para mas Palawan, inclusive, diba? Palawan would become Mutya ng Palawan in a real sense of word. Na hindi natin copycat na nga yung platform ng beauty contest Copycat yan, hindi yan sa atin, hindi yan kung magkakinupya na lang natin, pero pagandahin pa natin para maging sarili natin. Diba? Gusto ko yun. Nag-i-intro ng Kuya nun, why not sasagot ng Kuya nun? Tama. Diba? At saka makita mo doon talagang ang ganda pati ng advocacy kasi mismo yung beauty queen is speaking her language. Diba? Maganda, sabi ko, international pageant, pinapayagan kung anong salita komportable ang kandidata. Miss Universe Philippines. Why not, diba, local? Correct. Maganda yan. Na tayo mismo dapat yung nagpo-promote talaga ng dialekto natin. Tama. Kapag kaganyan, kailangan kasi nila rin talaga i-prepare yung kasi madali na naman po din sana paggandaan. Halimbawa, di ba, nakuha nyo na yung talagang official candidates. You can ask the candidates, ano mga lingwahe kayo dito talaga? Para mapagandaan nyo rin yung representante yung representative na kukunin ninyo para translate, diba? Kasi alam mo na yung sa 19 kung sino yung and naka-live ang Mutya, yung mga videos kung saan umaabot. Napakagandang pagkakataon para ma-promote yung dialekto ng Palawan. Correct, ang language natin. Sayang nga, oo nga. Kasi kung ano ba sinasabi nyo, magiging magastos kasi kayo ng mga translator ng Siyam na tribo, hindi naman lahat yun makakasami on that, yung makakasali on that, halimbawa, kagaya nga nito sabi ko, kung 19 lang, out of that 19, may dalawa na dialekto na, or language na gusto nilang yun ang i-promote nila, halimbawa, Kuyunon at saka Kagayanin. O di, maghanap kayo ng Kuyunon at Kagayanin na makakapag-translate sa Tagalog or English. Ganun. Madali naman yun sa Miss Universe, ganun man. Halimbawa, anong country yun talagang gustong mag-representative, di doon sa sila mag-assignment ng kung ano lang yung representative. Hindi mo naman yan lahat ng kaagad nandyan, di na puno mo na ang Coliseum kung saan man kayo kay 83 candidates, 83 rin na translator, hindi naman. Kasi yung iba nag-i-English. Kasi yung iba, mas prefer din nila, even though, halimbawa, Venezuelan, yung iba namang Venezuelan na nag-i-English din talaga, di bawas ang problema natin sa translator, diba? Ganun lang. Kaya natin yan, Mutya. Diba? Kaya natin yan for 2026. I'm looking forward